And ano naman yung pakiramdam mo na dating nag-aabot ka lang lagi ng tela at ngayon ay nagbibigay ka na ng trabaho at inspirasyon sa iba? Sobrang saya. Dati ang iniisip ko lang, yung pagkain ko sa araw-araw. Yes. Di ba? Tapos ngayon, naapagbigay na ako ng ikabubuhay ng aking mga empleyado. Kaya para sa akin, inspirasyon sila bakit ako patuloy na, na magiging dapat ay resourceful or mag-attend ng mga seminar para lalo ko pang mapalawak yung, yung kaalaman, para mabigyan pa sila lalo ng magandang trabaho. Kasi talagang may isang akong empleyado doon na first time daw niya nakaranas na actually senior citizen na siya. Na sabi niya first time daw niya nakaranas na ganong maayos na employer. Sa tagal na niyang nagtatrabaho. Sabi talaga ate, oo. Kaya nakikita mo naman yung bahay niya, talagang napapagawa niya, sabi niya. Wow. Kaya sabi niya bago ako, sabi ko hanggang kailan ka dito sa akin, sabi niya. Basta't kung habang tinatanggap mo ako, ate, hanggang gusto mo, dito ka, walang problema. Kaya natutuwa ako sa kanya. So matagal na yun sa'yo? Actually, 6 years na siya sa akin. Isa na rin siya sa parang pinagkakatiwalaan. Oo, siya. And sabi mo kanina, napapagawa na yung bahay. Yes. Diba? Natutuwa nga ako eh. So, ibig sabihin, meron siyang mga incentive ba? Or tumaas na yung sahod niya? May mga incentives talaga kapag pag masipag kasi sa akin. At actually, pag wala kang late sa absent, may mga incentives na ako eh. Wow! Makalipat na sa'yo. So, ibig sabihin, gano'n. Talagang nag-share ka rin talaga ng blessing sa mga staff mo. Kasi, kung wala naman sila, di ba? Wala kang maayos na empleyado, may hirapan ka rin na patakbuhin yung negosyo mo. Yun talaga ang dapat. Kasi sila yung naging kasama ko sa negosyo. Kung wala sila, wala din naman ako. So, give back lang din. Share the blessings. May part ba sa journey mo na gusto mong i-share sa mga kabataan or sa mga tao na nahihirapan sila kasi nga hindi sila nakatapos? Yan. Isa ng pagkakataon nito sa lahat ng mga viewers, yung mga kabataan. Kasi ikaw yung isa sa proof na, yun nga, na pwede palang magtagumpay. Yun, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nakita nyo naman itong nasa harapan nyo na gwapong-gwapo, walang pinag-aralan. Pero dahil dumiskarte, naniwala sa Diyos, naniwala sa sarili, naghanap at umalis sa comfort zone, naging CEO ng sariling business. So, kung ikaw ngayon nawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Laban lang. Kaya mo yan. At isang araw, magpapasalamat ka at ikay umalis sa iyong comfort zone. Yes. Tama yun no? Minsan kasi nako-comfort zone talaga yung tao. Pag nasa comfort zone, katulad mo, kung hindi ka umalis talaga dun sa province, mabubuhay ka naman. Buhay. Kain ka lang ng saging. Yes, buhay naman. Kamote, di ba? Buhay. Buhay ka naman. Kaya lang, hindi mo mararating yung gusto mong buhay para sa pamilya mo. Yes, yes. Diba? And ang tanong is, nagtayo ka ba ng negosyo para sa sarili mo or nagtayo ka para maging channel ng blessings ni God? Actually, yun yung magandang tanong. Kasi kami dalawang kapatid, kasi actually yung kapatid ko sinasabi ko sa yung nag-post sa akin, partner kami. So laging kami pag nag-uusap, actually ang dami naming tinayong business na nalugi. Alam mo ba't namin tinatayo yon? Para makatulong tayo sa Yes. Kaso nalulugi. So yun. Parang give agad. Give agad. Sabi sa umpisa, oo. Charity na yun. Although nung una talaga, hindi namin alam kasi ang purpose ng basta magtayo lang kami ng business. Pero nung along the way na, ba't ba gusto natin ng maraming gawa? Para makakuha tayo ng empleyado na walang trabaho. Kaya hindi basta kami kumukuha ng may trabaho. Diyan ka na lang sa trabaho mo. Yung walang trabaho, pumunta dito. Tapos so parang ang priority nyo, yung wala talaga trabaho. Yung tambay talaga, asing walang trabaho, yung tambay na gustong may pangarap sa buhay, basta kahit tambay ka, basta may pangarap ka sa buhay, yun yung hinahanap. Hindi ko kailangan ng magaling. Ang kailangan ko, marunong sumunod. Yun lang. And also, kailangan mapapagkatiwalaan. Oo, siyempre. Number one. Diba? Baka may tutulog-tulog. Diba? Minsan karamihan ganun sa mga factory, diba? Actually, meron akong isang empleyado na noon, una, tutulog-tulog. Pero pinagtyagaan ko siya. Totoo, promise. Ngayon, ang galing niya. Pinagtyagaan ko sa... Ano ginawa mo para... Naawa kasi ako sa bata na to. Kasi ito, parang napabayaan siya ng magulang. Parang parang 2 taon daw itong bata na to na hindi lumalabas ng bahay.
Yun yung ano. Kaya nung pumunta sa akin, pag pinagtatrabaho ko, mamaya wala na. Ay, nasaan na yun? Natutulog na. Trinain ko siya, trinain. Oo. Talagang inaral ko. Pati sarili ko, natuto ako mag-control. Kasi nung una, nasusuntok ko eh. Naawa naman ako kasi paano hindi ka Talaga, mapipikon eh. nasuntok Hinahanap mo, wala. Tapos babayaran mo. Oo, sabi ko, ano bang nangyari? Ba't wala? Pero nung bandang dulo, Oo. naisip ko, teka, parang yung ginagawa ko rin, parang dapat mag-control din ako sa'yo. Kinakausap ko na lang siya, kinakausap. Hanggang sa siya ay naging maayos. Ngayon, siya yung pinakamagaling kong taga-plancha.